So ayan, welcome sa ating channel. Medyo matagal din ako din nakapag-upload and busy ako sa schools and sa works. Then this is an special episode ng ating introduction to C# programming. So ang ating gagawin ngayon sa video na to is magagawa tayo ng isang system. So this is the part 1 lang. So gagawa tayo dito ng system na basic console na nagte-take ng input, then nagdi-display ng output with a text file as database. So medyo madali lang to, then may nag-request sa akin na gawin ko to ng video. So part 1 lang to, so add then display lang ang gagawin natin dito. So sa part 2 yung edit, delete, saka yung iba pang basic code natin. Ayan. So, first of all, we're gonna use self-develop. Magawa tayo bagong solution. Okay. Console application. Pangalan natin ng item.txt. Ayan. Ayan. So, okay lang ba yung ating... Wait lang. Ayan, okay lang pala. Kung position ng camera. So, ayan. Wait. So, nandito na tayo ngayon. So, bago ang lahat, kailangan muna natin parang import, pero sa C# is using siya. Ngayon natin using system.io. Ayan. So, ang ginagawa nitong, paano ba dito mag-zoom? Ayan. So, ang ginagawa nito is, it give us access to files and directories ng computer natin. Sabi ko kanina, kagawa tayo na may system na may text file as, na may system na text file as database. So, yun lang kailangan natin siya dito, i-import sa taas, pero sa C# using, ayan, then magawa tayo dito. Delete natin to. So, first of all, kailangan mo natin dito, mag-declare mo natin dito, static string. Ito, hindi ko pa to na-discuss, yung mga data types type of data types, itong static. Yan, string. Ito yung paglalagay ng text file natin, file path. Dito magse-save yung database natin. Sapat na to. Natin is C pangalan natin na item.txt. Ayan. So, ang mangyayari dito is, dito magsisave yung ating file sa C drive. Tapos, magkakreate siya ng item text. Kung makita nyo, ayan. Dito sa ating this PC, ayan, C siya. Sa C drive, dito siya maglalagay. Kung makita nyo, mayroon tayo ditong text file na inventory sa text. So, mamaya magkakaroon tayo dyan ng item.txt. Ayan. After natin ito mag-declare, so, ang gagawin natin, gagawin natin yung file, yung mismong file. So, using file stream. So, ito ay magka-create lang tayo dito ng file stream. So, yung file stream is yung ginagamit pag access ng file, pag-access, pag-create, basta pag-control dun sa file. Ito siya. Equal new file stream, file path.
So, it itong file path na 'to, so maggagawa tayo ng bagong file stream na file path. So, next is file node.append. Tama ba? Ayan, file node.append. Parang may kulang, wait lang. Ito. Kasi doble ito. Ayan. So, itong file node.append, ibig sabihin yan, itong file stream na to sa file path, ayan, pag maglalagay tayo ng bago na file, isi-append lang natin. Ano nga ba yung append? So, maglalagay lang siya sa dulo, next line. Hindi pala. Mag-append, ibig sabihin, sa susunod, isusunod niya lang doon sa pinakahuling file kung ano yon. Hindi niya i-delete, kumbaga idudugtong niya lang append. Ayan. Tapos maglagay tayo dito ng sulat right line, item system. Ayun pangalan natin, item muna. Tapos bigla nagde-delay yung mouse ko. Baka lobat na. Tingnan muna natin ito. Ayan. One is add item. Display item. Tapos string. Choice equal console dot midline. Ayan. Tama naman tayo. Ayan. So, after nito, ito yung dilitaw. Subukan natin siya testing. Wait, may error na lumabas kanina. Anong error natin? C. Yung static string file path natin is mali. Natin. Tama naman siya. C. Static string file path val C. Wait. Save muna natin. Yes, alam ko na. So, hindi natin siya na-run as admin siguro. Run as administrator natin yung self-develop. Nakalimutan ko. So, dapat may access siya sa admin para makapag-rate siya dun sa iba sa computer natin. So, testing natin ulit siya. Ayan. Feel ko okay na siya. Ayan, okay na siya. Ayan, kung makita, ayan na, okay na siya. So, nag-error lang kanina kasi wala ang administrator permission yung self-develop natin. So, hindi na kayang mag-create ng file stream dun sa system natin. Kung nakita nyo, na-run na natin siya, yung system. Ayan, so dito may makita na kayo ditong item.txt. Kung makita nyo dito, ayan, yung text file na yan. Blanco pa siya. Wala siyang laman. Ayan, may lagyan siyang laman. So, next natin is gawa naman tayo ng switch or if condition, depende kayo, basta may condition. So, para makapag-select tayo dito. For example, switch.
condition natin is choice. Ito, case 1. So, sa case 1 natin, console clear. Clear. Delete natin is add item. Add item. So, ang parameter lang natin na ilalagay sa item is name lang. Ay, hindi. Wait. Umaya pala yan tayo. Gawin natin itong name. Ayan. Lagay pala muna tayo dito. Enter. Item name, then name, enter. Ko lang may nag-chat. Okay, enter item description. Yan, ito lang ang i-take natin sa ating argument sa parameter natin, string description. Ayan. Line. Ayan, so papasa natin siya sa function. Method ang tawag sa C#. Sa method na add item. Add item. So papasa natin siya. Name. Description. Ayan, so goods na yan. Magawa tayo ng magawa tayo ng function method na add item. So public static void add item. So dito natin ilalagay sa loob ng parenthesis yung tatanggapin natin na arguments. So lagay ito ng parameter na name and description. Ayan. So sa loob nito, nakalimutan ko pala. String. Kailangan pa natin i-specify. Yan, specify string name ang tatanggapin natin and string description. So, nakita nyo naman, string yung ipapasa natin. So, kailangan din string yung tatanggapin natin. So, kapag naging integer to, ayan, int name, ang mangyayari na, int lang tatanggapin niya. Pag nag-try tayo magpasa ng string, hindi siya gagana kasi int lang tinatanggap yan na argument. Okay, review tayo. So, using stream writer naman. Yung stream writer is pang write. Yan. Pang sulat doon sa text file o doon sa file. Writer. So, SW. So, itong SW is lang to. Pangalan ng stream writer na gagawin natin. Equal.
file.append text. Kung makita nyo append text ulit dito, so sabi yung append text ko, yung sinabi ko pag append is idudugtong nyo lang dun sa huli na laman ng file, hindi siya mag-delete. So magsisave siya kahit i-close natin yung program. File path, dito natin siya, dito niya isi-save yung file path. Yan. Wait, ayan. Tapos slowly gamitin yung object na Streamlighter. I-save natin siya. Console.writeLine. Hindi pala, writeLine. Tapos, so, writeLine yung ginamit natin para every new item nagiging new line. Kasi kapag write, nagiging kasunod lang siya. Sunod lang siya, isang linya lang mangyayari. Pag writeLine, new line. So, ang ilalagay natin dito is name. So, may iba't ibang paglagay ng ano dito. Pag-save, may interpolation, concatenation, then yung sa array. Gagamitin ko is yung sa array. Dito masanay ako dito. 0. So, ito naman is nasa sa inyo na to. Kung paano nyo siya i-save dito. So, may sarili-sarili tayong preference pagdating dito. Name. Description. Yan. So, ang mangyayari dito, name, itong 0 na to, itong index 0, this is the name, then index 1 is description. So, ang magiging separator nila dun sa text file is itong ano na to, comma. So, mahalaga tong comma na to. So, pwede naman kayo dito gumamit ng kung sentences yung ilalagay nyo. Halimbawa, pwede kayo gumamit ng unique na separator. Halimbawa, plus, minus, ayan, J. Ayun yung separator niya. Separator nung name at description. Kasi, pag yung, ano nyo, name is may comma at ang ginamit yung separator dito sa Streamwriter is comma, mag-error siya kasi babasahin siyang kasi ang nakalagay lang sa atin dito is dalawa. Mamaya, paliwanag ko na ayos. Medyo magulo pa ako magpaliwanag kasi hindi pa ako sanay ganto video. Ayan. So, subukan natin kung gagana. Alam ko pwede na to. Valid token. Teka lang, isa. Dalawa. Wait, ganito ba? Kulang, ba't kulang? Switch. Bakit kulang? Kulang daw sa line 45 ng to, yan. Delete. Huh? Yan, madami tayong nakakalimutan. String nga pala, bonak. String. Ayan. Wait lang. Para malagyan natin dito ng enter your choice. Enter your choice.
enter. Choice para mas maganda ang UX niya. Ah, add item. Enter item name, lollipop. Lollipop. Item description is masarap. Ayan, kita nyo nag-end yung program natin. Nag-end na siya. So, check natin dito sa text file kung nag-save ba siya. Ayan, kung makita nyo, nag-save siya. So, ito siya. So, ito yung separator niya, comma. Sobrang halaga ng separator na yan. Kaya, mag-isip kayo ng unique. Hindi ko recommended yung comma kung may sentences or may save kayo sa database na may comma. Kasi mag-error yon or magbabag. Depende na lang sa pagka-write ng program. Then, so, lagyan natin siya ng loop para hindi, 3, exit. Ayan, so, case 1. Case 1. Okay, shift tab. Case 2. Case 3. So, delete natin to. Environment exit. Tama ba? Environment dot exit 0. Environment exit, pang exit siya. Then this is mamaya natin ito lagyan. Ayusin muna natin yung loop natin. Maglagay tayo ng loop para yung program hindi siya basta-basta mag-end after nung natin system, after mag-choice, after pumili ng choice, after ng isang choice, after ng isang process, hindi siya mag-end agad. So, tayo dito ng bool, pan-check lang, is exit, false. So, lagay tayo ito ng do while. Do lang, parang wala dyan. Do this. Ayan, lalagay tayo dito ng do while. Do this. Gagawin niya to. Ayan, hanggang dito ba? Hanggang saan niya na switch to. While condition while is exit not equal. Wait, true. So, hindi natin ito kailangan. Alam ko hindi ito kailangan. So, hindi pala ito environment exit. Kasi, checking natin dito is case 3 is exit equal true. Tab.
Tapos, console dot with key true. Ayan. Testing natin. Dahil ko ito nakakalimutan. Ayan. Ayan, so one item, ano naman tayo? Candy. Maasim. Ayan, kung makita nyo, nag-ano ulit siya. Nag-loop. So, kailangan natin ng clear. Kailangan natin ng clear. Saan ko lalagay yung clear? Console.clear. After dito ko ba lalagay para after each process? Kasi pag nilagay ko dito yung clear sa taas, hindi siya, feel ko hindi to dilitaw eh. Try natin ulit. Then, add item. 1. Naman. Mani. Adobo. Ayan, okay na. Okay na siya. So, kailangan pa dito maglagay ng prompt na item added successfully. Dito. Item. Yan. Item added successfully. Ba't ko dito ito nilalagay? Ano nga, dito nga, added. Successfully. Yan, so, dito naman, sa item para malaman na nag-add yung item. So, pwede nyo to laruin, pwede kang lagay ng try and catch. Para kapag nag-fail, lagay item not added. Bahala na kayo doon. So, ang tuturo ko lang is basics ng paggamit ng text file as database. Yan, tapos console dot ano ba dito? Console dot with key. Yun na kung di ako nagkakamali. True. Kasi para mag-stray siya. Yan, stream added successfully. Press any key to continue. Any key. Tingnan natin. So, medyo matagal din ako hindi nakapag-C-sharp. Dilimot ko na. Kaya sabi ko sa episode 0 ko, gusto ko balikan yung mga basics ng C-sharp. Ayan. Add item, enter item name. Ano tayo? Ano pa pwede natin lagay? Nag-blackout ako. Sting. Energy drink. Energy drink. Ayan, item added successfully. Press any key to continue. Babalik tayo sa menu. Pag nag-3, bakit hindi tayo nag-exit? Ang 3 is exit. Tapos, lagay pa tayo dito ng console clear para mas maganda. Ayan, ba't hindi siya nag-exit? Console read key ba? Read key nga yun eh. Bonak.
Ayun, okay na. May hindi pa rin pala read key. Yun, so gagawin natin next is display. Pag di-display nung ating laman ng text file. So next natin is ano natin 'to, hindi natin 'to kailangan. Kailangan natin is ito lang. Then display item. Ayan lang. Ito lang kailangan natin. Display item. Static void display item. Okay, gawa lang tayo ng method ulit, display item. Dito naman sa pagdi-display natin ng item, gagamit tayo ng loop kanang array. Medyo advanced siya ng onte. Kasi expect ko na manonood nito is mga first year sa school namin. May nag-request sa akin na gawin ko dito na video. So, alam ko ng first year sa school namin, di pa to masyado tinuturo yung paggamit ng loop and array. Sa data structure pa namin to, pagpupukusan. So, kung medyo nahihirapan kayo, is try ko naman siya. Try ko naman siya panoodin. Try ko siya ipaliwanag. Okay? Ng ayos. So, gagawa tayo dito ng static. Static ulit. Kapag static, ibig sabihin, hindi natin siya gagalawin. Static. Static. Itong square bracket na to is, ibig sabihin yan, array. Array siya. Natin lines. Sa lines. Itong lines na to is yung lines dun sa ating text file. Line 1, line 2, line 3, or index sa programming. Okay, equal file dot read all lines file path. So dito read all lines, itong lines is itong array na to is babasahin niya yung file path. Every line array siya, array. So mag-index siya. Gagamit tayo dito ng loop. So gagamit natin dito ng loop is for each pwede kayo dito gamit ng for. Alam ko pwede dito ang for. Pwede dito ang for and for each. Yung ibang loop di ko pa na try dito gamitin. For each string yung sinave natin, di ba? String line in lines and string line in line. So itong line na to is pangalan siya nung every line dun sa lines. So babahala kayo kung anong papangalan nyo dito. Basta mo itong lines. Kaparehas nito ito. So dito naman mag-declare ulit tayo ng isa pang array. String data. Ibig sabihin ng data yung laman ng line. Kasi di ba may yung line natin is may dalawang laman. Name sa description. So magba tayo ng array para ma-access yun. Equal line. Yan, di ba sinabi ko kanina,
tatandaan niyo yung separator natin. Ang ginamit kong separator kanina is ito, comma. So, ito yung magiging separator ng ating data sa database natin na text file. So, every comma, matetreat siya as data. Kaya mahalagang unique yung separator natin. Yung, kalang, paliwanag ko na ayos. Item. Yan, kung makita nyo, ayan, ayan, dito, ito yung line. This is a line. One line, first line, second line, third line, and fourth line. So, this is, ayun yung mga line. Ito naman yung data 1, data 0 kasi mag-i-index na pa tayo sa array. So, this is 0, data 0, and data 1. Ito yung separator nila. So, kaya mahalaga na unique yung separator natin kasi for example, if naging palan, if yung description natin is may ano siya, may comma pa siya dito, tapos may kasunod pa na word, ayan, may possibility na magkabagi siya or error. Hindi ko masyado tanda ko ano mangyayari kasi first year ko pa to nung huling ginamit. Ginawan ko lang video, di ko pa masyado tanda. Ayan. Ayan, tanda ito yung line 0, line 1, line 2, line 3, data 0, data 1, data 0, data 1. So, mag-loop lang yan. Okay? Then, natin string name equal dito. Ayan, yung string name equal data 0 kasi siya yung first sa text file natin na sinave. Okay, simula sa 0 index ng array. Sunod natin is string description equal data 1. Ayan, data 1. Okay, display item, tapos di-display na natin siya. Ayan. Sa loob ng for, ayan. Sabi ko nga sa inyo, medyo first year ko pa ito ginawa. Special episode lang to, kaya medyo limot ko na to. Itong pag-access nito. Hindi ko siya inaral bago gawin tong video kasi nga sobrang busy ko. So ginawa ko lang to para dun sa nag-request. Sobrang bait ko naman. Ginawan ko siya. Dito is console right line natin. Gawa natin ng pad right. Wait, gawin mo natin siyang ano para hindi kayo malito. Ayan, name and description. Papakita ko sa inyo. Hindi mo natin siya ipa-format para makita niyo yung raw format niya. Feel ko gagana na to. Kulang na naman tayo. Ha? Static. String. Bonak. Static string. What the fuck? Ba't mali siya? Ayun. Lang. Okay. My pulse. My pulse. Mali ko pala. So, try natin mag-display. Ayan. Ang nagdi-display lang is name. Bakit hindi nagdi-display si description? Name lang nagdi-display. So, may bug somewhere in the code natin.
Let's debug it. 0, data 0, data 1. Aha. Anong mali natin? Plus. Plus. Feel ko plus siya. Ano yung mali natin na? Ayan. Lumitaw na yung name. Saka, ano, this name and description. Ayun o. Ayun o. Name and description. So, ngayon naman, ipo-format natin siya. Ipo-format na natin. Kaya, ating ayan. Console clear. Ayan. Then, ang ginagamit kong pang-format is, ano siya, PadWrite. Pad ang ginagamit ko. Pang spacing siya. Ito ginagamit ko. Dot pad. Ayan. PadWrite and PadLib. So, ibig sabihin ng PadWrite, spacing to right. Space natin sa right. Try natin. 10. Then, 10. And then, plus name, PadWrite ulit ng PadWrite and okay, then fill ko natin ang separator para maganda. What if separate plus separator natin yan, then fill ko again to, tapos sa pang console write line name, PadWrite 10, then description. Ito naman is pang format lang. Kung medyo advanced sa inyo, pwede na kayo hindi mag-format. Depende na yan. Format ko na para mas madali natin maintindihan. Plus PadWrite description. And description. So, kailangan pa ito isa pang PadWrite sa una. Nililimutan ko pa. Ayan, fill ko. Okay na to. Ayan. Display item. Ay, shit. May mali tayo. So, ito ilalabas natin to sa loop. Ayan. Kasi ulit-ulit siya mag-display pag wala sa loop. Time auto siya display 2. Bakit? Hindi siya pantay. Hindi siya pantay. Pero, hindi siya. Pero ito. Ayan. Ito na naman siya. Medyo maganda na siya yung pagka-format niya. Papantayin lang natin. Tatantyahin lang. Feel ko taasan natin. Gawin natin 15. 15. Ayan. Para magpantay siya.
face from this. Okay, basta ganun yun and ito lang ang ating part 1 ng how to use text file as database in C#.